For today's video, ikakabit natin tong grip puppies and i-check natin kung may reduce na nito ang vibration ng ADV 160. Mukhang kailangan natin putulan muna. So wait lang, balikan ko kayo. A few moments later. Alright, kailangan natin ng konting dishwashing liquid para makabit yung grips. Alright, so ganun lang kadaling ikabit. Alright, so yung isa lang muna nilagay natin para we will review kung meron akong mararamdamang difference between dito sa merong grip puppies and dito sa wala. So for this test, itatry natin na merong gloves and wala rin para mas maramdaman natin later doon sa walang gloves. Ang claim kasi ni grip puppies is it will reduce vibration, it will make the grips more comfortable, and it will make your throttle more responsive. So tara, observe natin yan. Although again, grip puppies user na ako 2 years ago dun sa MT-03 ko. And dun kasi sa MT-03 ko, before ako nag grip puppies, may times na namamanhid yung kamay ko dahil sa vibration sa handlebar. And dito sa ADV 160, for comparison, never namang namanhid yung kamay ko. So we know na mas mahina ang vibration nito kaysa sa MT-03. Observation ko, meron lang vibration at certain RPM range. Dito sa ADV, mas ramdam mo siya sa 4,000 to 5,000 RPM. Lalo na kung aarangkada ka. 6,000 RPM pataas, wala kang mararamdaman. And right now, mas ramdam ko yung vibration dito sa left na grip, yung stock, walang grip puppies. Dito sa merong grip puppies, halos wala yun. Ayan o. And again, alam ko na naman din talaga na effective tong grip puppies. Pero since matagal na nating hindi ginamit, I wanna make sure na same feel pa din kahit dito sa ADV nakakabit. Sa mga ganong arangkada, may naramdaman akong vibration dito sa left, pero dito sa throttle side wala. Or siguro minimal lang kung meron man. Pero naka-gloves din kasi tayo, yung mga riding gloves, nakaka-lessen din niya ng vibration na mararamdaman mo sa handlebar. Kaya later, tatry din natin na walang gloves para talagang mas maramdaman natin. So moving on naman sa number 2, which is yung comfort. Of course, very comfortable to. Kita nyo naman, high quality foam siya. Hindi siya yung normal foam. And for sure, may certain R&D rin na dinaanan to make sure na talagang i-absorb or i-dampen niya yung vibration. Ayan o. And again, normal lang naman sa motor na may vibration talaga. Wala namang motor na walang vibration. Pero kung gusto mong talagang super smooth talaga na wala kang mararamdaman, very minimal, then pwede kang mag grip puppies. Pero sa unang beses na gagamit kayo nito, maninibago kayo kasi mataba talaga siya eh. Tingnan nyo naman, compare nyo So yung diameter ng grip talagang mas malaki compared to stock. Kaya kanina nung unang gamit ko medyo nanibago rin ako. Pero for me, mga 1 o 2 rides lang, goods na yan. Gamay mo na yan, sanay ka na kagad. Ayun, all clear sa ganitong harurot, wala akong naramdaman na any vibration. Very smooth. Once gumamit ka ng may grip puppies, medyo hanapin mo rin kaagad eh. And going naman sa third one, which is yung magiging more responsive daw yung throttle. Sige, try natin yung observe yan. Kasi for me, responsive na naman to begin with yung yung stock throttle ng ADV 160. Pero pansin ko nga ngayon, bawat movement ng throttle, ramdam mo yung response ng makina. So kung mas responsive man siya, siguro tingin ko minimal lang.
And tingin ko dahil yun sa larger diameter ng throttle pag merong grip puppies. So pwedeng bawat movement ng throttle mas malaki siguro yung distance covered. Kaya mas responsive yung pakiramdam mo. So ano nga ba ang verdict natin doon sa tatlong claims ni grip puppies? So first one, it will reduce vibration. Big check. Legit. Hindi siya placebo lang. Talagang malilesan yung vibration. Second naman is it's gonna make the grip more comfortable. For me, check din yon. Kita nyo naman, di ba? High quality foam, malambot talaga. And once masanay na kayo dun sa thicker or yung mas matabang grip, goods na goods yan. And lastly, more responsive throttle. Yeah, I'd give it a check din. I'm pretty sure before sila magawa ng mga ganyang claims, meron ding studies yan. Inaral din nila yan. Kasi kung nagbebenta ka ng mga ganyang products, lalo na ako sa US, hindi ka naman pwedeng maglagay ng kung ano-anong claims na hindi legit. Nako, sang katerbang kaso, lawsuits ang haharapin mo. Nasa stoplight talaga, kala mo karere, no? Pero by the way, ingat lang din pala kayo pag bibili kayo ng grip puppies, ha. Kasi nakita ko sa mga soaking online shops, may mga fake na rin yatang binibentang ganito. Malalaman nyo sa presyo. Ang bili ko dito sa grip puppies ko 2 years ago to, I think 1.5 or 1.6, hindi ko lang maalala. And nung chinek ko ngayon sa Facebook nung official na Grip Puppies Philippines, 2,000 pesos na yung bentahan nila nito. So kung may makita kayong Grip Puppies na less than 500 pesos, or lalo na kung less than 100 pesos, matik na yan. So syempre kung fake na product yung binili nyo, hindi nyo pwedeng i-expect na yung claims na yung mga binanggit nating benefits present pa rin dun. Syempre the reason kaya sobrang mura ng mga fake items is number one, pwedeng yung ginamit na materials dyan subpar. Talagang tinipid yan. Syempre kailangan din naman nilang kumita na for them na maibenta yung mga items na yun na sobrang mura, and yet may profit pa rin sila. Just imagine yung cost nila, di ba? Grabe, napaka smooth ng ride nitong merong grip puppies. Okay. So ikakabit na rin natin yung kabilang grip pag uwi para pantay na. Tigil muna tayo sandali dito. Tanggalin lang natin yung gloves para we can also review yung feeling pag talagang kamay lang mismo. Alright. Mas lalo mo palang ramdam yung comfort pag walang gloves. Masarap hawakan. Pag naka-gloves ka, hindi mo pa masyadong ramdam yung lambot, yung texture. Pero pag ganito, oo, sobrang mababump up yung comfort lalo. Kaya kung ikaw yung rider na hindi nag-gloves, for sure, may enjoy mo pag merong grip puppies. So parang gusto ko rin tuloy kabitan yung Z9 ko nito, Actually nakwento ko nga doon sa last video. Kasi diba doon sa MT-03 natin 2 years ago naka grip puppies yun. Bago ko ilabas si Z9 noong 2022, bumili na ako ng isa pang set ng grip puppies para doon. Pero nung ginamit ko na yung Z9, isa talaga yung sa pinaka smooth na bike na ride ko. Wala akong maramdaman sa handlebar Kaya hindi ko na ginamit yung grip puppies. Nawala na nga sa isip ko na meron pala ako nito. Kaya nung isang araw, nung nakita ko nakatambak, naisipan kong gamitin dito sa ADV natin. Okay to guys. Panalo.
And again guys, hindi tayo sponsored ng Grip Puppies. Binili ko rin to. So talagang just wanna share lang tong mga good finds natin. Pag mga may nadidiscover tayong accessories or upgrades that would make riding safer or more comfortable, talagang lagi nating sinishare yan. Buti na lang di ko binenta to. Iniisip ko kasi ibebenta ko na lang. Kasi again, good naman tayo dito sa ADV 160. I mean, iniisip ko dati magigirip puppies lang ako pag tipong namamanhid yung kamay ko dahil sa vibration. Pero dito sa ADV, kahit hindi naman ganoon ang case, mas comfortable pa rin pala pag merong grip puppies. Grabe talaga tong ADV 160. Ito yung ginagamit ko talagang sobrang nag-enjoy ako. Hindi, kasi very very sporty talaga nung handling. And natutuwa rin ako sa power niya. Yung mga nagsasabing mahina ang ADV 160, willing akong pumusta. Hindi pa nakaka-try ng ADV yun. Or baka naman ng comparison nila yung mga kargadong scooter. Kasi kung stock to stock naman yan, nako, papalag to. Nakakatuwa. Kasi usually pag bibirit ka talaga, pag aarangkada ka dito, sabi ko nga kanina, may mga certain range RPM na maramdaman mong magkikick in yung vibration. Usually 4 to 5k RPM. Pero ngayon wala Mutuwa talaga pag meron tayong nakakabit kay ADV na may talaga, na may function, na may value, hindi yung tipong forma lang. Kaya to, hindi naman kasi forma to although maganda rin yung looks, di ba? For me, better than stock yung itsura. Or naisip ko lang din ngayon, pwede rin siguro tayong bumili ng ng fake na grip puppies. Then yun yung ikabit natin sa kabila para we can do a comparison. Kaso pag umorder ako, ilang araw pa yun. Gusto ko na rin kabitan yung kabila So bahala na. Tingnan natin. And guys, very quick vlogging lang. Road to 11,000 subscribers na tayo sa YouTube. So if you're not yet subscribed, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Ang naiisip ko na next na upgrade natin dito kay ADV is parang torn ako panggilid ba or muffler? Pero parang gusto kong ihuli yung panggilid kasi as much as possible, very satisfied naman ako sa performance itong stock And iniisip ko naman kasi pag nag-upgrade ka ng panggilid, although proven naman na talagang bibilis ka, either bibilis arangkada mo or bibilis yung dulo mo, I'm thinking na since may ginalaw ka na sa gilid, sa panggilid mo, baka mabawasan naman yung reliability. Kasi so far dito kay ADV never pa ako nagka-problema Talagang ang ganda ng takbo. Kaya iniisip ko siguro pwedeng muffler muna para mas rinig din tayo sa kalsada kahit papano, and then panghuli na natin yung panggilid. Kasi once naka-muffler ka na, nakapanggilid ka na rin, ang next naman na yun is ipapa-dyno tune mo na yan. Kumbaga itotono nila with matching dyno para talagang malaman nyo scientifically, meron kayong data kung talaga bang merong gains yung ginagawa nyong pagtotono. Mahirap kasi yung pakiramdaman lang Iba-iba naman ang pakiramdam yun Kaya dito sa stock naman, again, very satisfied ako. Wala ang kaproblema. For me, power is more than enough for city riding. For me, it's torquey enough. Kumbaga maarangkada naman para sa mga necessary overtakes. Hindi ka mabibitin and can easily hit 100 plus din naman dito, 100 plus kph. So long ride wise, goods na goods pa rin. Oo nga Niisip ko ngayon parang goods na naman tayo dito kay ADV. Gulong natin, Pirelli Angel Scooter na for me, best in class. Naka MDL na rin tayo. Lakas naman yung busina natin. Kachigi na rin tayo. Gusto ko rin tong side mirror natin. Maporma and very functional kasi mas wide yung kita ko sa likod. Pretty much goods na tayo Siguro ang performance, again, yun na nga lang, panggilid, muffler, and tuning. Then the rest siguro more on aesthetics na upgrades, if ever
Not unless magpalit tayo ng theme, di ba? Kasi sporty setup tayo ngayon eh, or more on street setup. Pero nung umattend kasi ako nung second year anniversary ng ADV 160, merong ADV competition doon. Merong mga street setup, meron ding mga touring setup. Eh, nung nakita ko yung mga matitinding touring setup, medyo ang ganda rin eh. Ang angas din. Yun siguro for all riders naman, may pangarap yung makapag Philippine Loop in the future, di ba? Yan, iniisip ko ngayon, kung naka street setup ka, negative to sa sa Philippine Loop. So dapat doon naka touring setup ka, may top box para syempre madadala mo yung mga necessities. And guys, marami rin pala nagtatanong sa atin kung ano tong action camera mount natin dito. So ano to guys, quad lock. Ito yung bagong mirror stem mount. Tapos nilagyan ko lang dito ng action camera adapter. Yan. Mas ginaganahan tayong mag-ride ngayon eh. Yung mga may bago tayong accessories na ito, ang sarap, ang komportable niya. Ito kasi mga stock grip, rubber lang yan yo. For me parang thin rubber, kaya tigas talaga. And pag wala kang gloves, minsan medyo malagkit pa yan. Siyempre nauulanan yan, naaarawan. Kaya in terms of texture hindi rin siya yung the best feeling. Pero dito sa Grip Puppies, pag hawak mo pa lang, premium na talaga yung pakiramdam. So sana guys nagustuhan nyo yung product review natin today. And to Grip Puppies Philippines pala, just in case napapanood nyo to, kung gusto nyo mag-sponsor ng Grip Puppies for giveaway dito sa YouTube channel natin and sa Facebook page, let me know lang. For sure magugustuhan nyo ng viewers natin. And good exposure din yan. Kasi again, long time fan na ako nitong Grip Puppies. Since unang-una kong motorcycle. Pero I feel na kulang sa exposure ang Grip Puppies dito sa atin. Pero once mas maraming tao na yung gumagamit ito and ma-feel talaga nila yung benefits, mas kakalat yan through word of mouth. And guys, kukulitin ko na rin pala kayo So bawat video, may mention ko to. If you're not yet following yung bago nating TikTok account, ito, post ko sa screen. So guys, favor naman pa-follow. I need 1,000 followers lang para I can start doing product affiliates ulit. So sa mga magpo-follow sa atin sa bago nating TikTok account, don't worry, I'm planning to do giveaways or raffles. Yung pending giveaway ko for Saving Daigdig sunglasses, I'm planning to do it on TikTok. Pag naka 1,000 followers na tayo, I'll do a TikTok live. So again, sana masuportahan nyo rin yung bago nating TikTok account. And after following, check out the videos na rin and i-like nyo na rin yung mga magustuhan nyo para matulungan yung algorithm. Salamat. Alright, so kung umabot ka sa part na to, sobrang solid mo sir or ma'am. Lalo na yung mga lagi nagko-comment sa videos natin, talagang na-appreciate ko yun. Kasi pag nakita mong marami nagko-comment sa videos mo, binabasa mo yung comments, mas mas ginaganahan ka, mas na-inspire kang gumawa ng more videos. Kasi na-feel mo yung suporta ng tao. Grabe si Manong, daming package. So salute and shout out sa mga delivery riders. Yan ang grind talaga. Ride safe sa'yo sir. Hindi ko na binalik yung gloves eh. Sarap hawakan itong nung throttle, nung grip. Pag mayroong Grip Puppies. Ako, digmaan na naman to sa service road. Nung oras ba? Alas 5. So matik na yan. Traffic. So dito ka na muna patuloy yung video. Pero maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. And kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.